tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Kahit na
Malakiyas 4:1-3. Narito ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa, at ang araw na dumarating ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa siluan. Inyong yayapakan ng masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sisikat ang araw ng katuwiran. Ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing, binuhay na muli, iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Isinugo niya ang Espiritu Santo upang ang mga mananampalataya ay gawing banal. Siya ay magbabalik. Sa kanyang pagbabalik ay matutupad ang kabuuan ng plano ng Diyos sa sangkatauhan, na ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At ang mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Awit 78:4-9. Sumigaw ang buong lupa na may kagalakan sa Panginoon. Magpasimula at umawit kayo na may kagalakan at umawit kayo ng mga papuri. Magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng lira at ng tunog ng himig. Sa pamamagitan ng mga trumpeta at tunog ng tambuli, sumigaw kayo na may kagalakan sa harapan ng Hari, ang Panginoon, sapagkat siya ay darating upang hatulan ang lupa. Kanyang hahatulan ng matuwid ang sanlibutan at ng katarungan ang mga bayan. Walang hanggang papuri. Ang sangnilikha ay sisigaw at aawit ng papuri sa Diyos sa pagdating ng Panginoong Hesus. Hahatulan niya ang lupa, at hahatulan niya ng matuwid ang sanlibutan at ng katarungan ang mga bayan. Itatapon sa lawa ng apoy ang diablo at ang lahat ng masama. Ngunit lulubusin ng Diyos ang pagliligtas sa mga mananampalataya upang makapiling niya magpasawalang hanggan. 2 Tesalonica 3:1-5. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, idalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at luwalhatiin na tulad din sa inyo, at upang kami ay maligtas sa mga taong makasalanan at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Ngunit tapat ang Panginoon ang magpapatibay sa inyo at pagbabantay sa inyo laban sa masama. At may tiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming ipinag-uutos. Patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa katatagan ni Kristo. Lalaganap ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ipapangaral sa lahat ng dako bago magbalik ang Panginoong Hesus. May mga paghihirap na mangyayari, ngunit patitibayin at patatatagin ng Diyos ang mga mananampalataya. Patuloy na lalaganap ang Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Lucas 21:25-28. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin,
At sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumigila kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ang pangako ng pagbabalik ang tingnan. May mga masamang mangyayari sa sangkalikasan at mga paghihirap na mararanasan ang mga tao. Ngunit ito ay pasimula pa lamang at hindi pa ang wakas. Ang wakas ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Makikita siya sa kanyang pagdating na nasa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sa gitna ng mga nagaganap sa mundo, ang tingnan natin ay ang pangako ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito ay tiyak na matutupad. Makakasama ng tao ang Diyos. Nasaksihan ni Apostol Juan sa pangitain ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalabhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.